So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ulit ng maikling video. So yung gagawin kong topic ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo. About sa tanong kung kaya bang bayaran ng Iglesia ni Cristo ang utang ng Pilipinas. Kasi bakit ko naisipan to ng content? Kasi may mga nag-comment sa akin nung nakaraan nung may ginawa akong topic doon about sa utang ng Iglesia ni Cristo. Pero lahat naman na yun, hindi naman napatunayan yun about, kasi lahat ng yun, puro fake news yun. Lahat ng source na nagpakalat na may utang ang Iglesia ni Cristo ay pawang fake news lang yon. So ito, isa rin sa mga rason kung bakit ako gumawa ng topic about dito sa INC kung kaya nilang bayaran or hindi. About sa mga nag-comment, kasi may nag-comment nung nakaraan, kagaya itong isa, ipapakita ko. May nag-comment sa akin nung nakaraan sa isang video, kung gusto nila ang INC ang magbabayad ng utang ng Pilipinas, kaya lang hanggat hindi nila binabalik sa INC ang pera, wala munang ibang relihiyon ang magbubukas ng simbahan. Ang buong bansa ay isa lang ang relihiyon, INC lang. Yun ang comment ng isa. Pero para sa akin, about naman sa kung kayang bayaran ng INC ang utang ng Pilipinas, wala ako sa lugar para sagutin yon kung kayang bayaran ng INC. Kasi hindi naman obligasyon ng Iglesia ni Cristo na bayaran ang utang ng Pilipinas. Pero isa lang ang alam ko na dapat gayahin ng Philippine government, dapat gayahin ang style ng Iglesia ni Cristo ng Philippine government para mabayaran ang utang ng Pilipinas. Kasi kung ang style ng Iglesia yung gagawin nila, sigurado hindi man mabayaran ng bigla niyan, unti-unting mawawala yung utang ng Pilipinas. Kaso nga lang, parang imposible din isipin dahil karamihan din kasi ang nakaupo dyan sa gobyerno, puro kurap, puro magnanakaw, puro buwaya. Lalo ngayon, ang dami ng buwaya sa Congress pa lang. Tinawag na ngayon na crocodile pa. May mga nagsisilabasan na sinasabing crocodile farm of the Philippines, yung kongreso na. Kung tignan nyo sa Facebook, may mga ganun eh. Kasi hindi naman obligasyon niya ng INC na bayaran ng utang ng Pilipinas. Pero maliban lang kung talagang INC nang may hawak ng Pilipinas at style lang o kaya style ng INC ng Iglesia ni Cristo yung gagawin ng Philippine government, sigurado unti-unting mababayaran yan. Kasi sa Iglesia talaga may pagkakaisa at maayos talaga ang paghawak sa pera at hindi kinukurap ito ng mga nakaupo. Kung mayroon man mabalitaan at mayroon man napatunayan na nangurap, hindi sinasanto yan ng Iglesia ni Cristo, ang pamahalaan ng Iglesia ni Cristo. Talagang ititiwalag at tatanggalin yan. Hindi ko konsintin yan. Kahit sino yan, kapatid man, kamag-anak man, kadugo man, magulang man, ititiwalag yan ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung pansinin mo na lang, nung 2015 yata yun, nung nagkagulo sa, nagkaroon ng problema, may mga manalo na parang nanira sa Iglesia ni Cristo. Pero ano ang ginawa ng tagapamahalang pangkalatan? Masakit man ito sa loob niya, yung mga kapatid niya, tiniwalag niya, tinanggal niya sa iglesia. Kung di ako magkamali, pati yata nanay niya eh. Tiniwalag din ng tagapamahalang pangkalatan, yung asawa ni Ka Eduardo. Kung hindi ako ni Ka Iranyo pala, sorry. Ni Ka Iranyo Manalo, yung namatay na tagapamahalang pangkalatan na pinalitan ni Ka Eduardo B. Manalo. Ito pa, babasahin ko pa yung ibang komento. Yun pa, meron pa. Kahit utang ng Pilipinas sa World Bank, kayang bayaran ng INC kung matinulang sana ang mga tao ng gobyerno. Meron pa isa. Ito rin pa yung isa. Kahit utang ng Pilipinas, kayang bayaran ng Iglesia ni Cristo, bawal sa amin ang mangutang. So yun yung mga Kaya pansinin mo, kung talagang gayahin ng Philippine government ang Iglesia, tingnan mo, yung INC, sabay-sabay yung mga project nila. Kasi kunyari, pag may pag napatayuan yung isang lokal ng kapilya, yung abuloy at mga pasasalamat or handog ng mga kaanib yan na kaanib yan o miyembro ng Iglesia ni Cristo, siyempre yan, mapupunta na sa ibang project ng Iglesia, karamihan yan mapupunta na doon. Kasi wala nang panggagamitan yan doon eh. Hindi na sila patatayuan ng kapilya kasi napatayuan na sila ng maayos na kapilya. Pwede na lang yun magagawa nyo na sa paglilinis ng kapilya at saka pag-renovate ng kapilya kung sakali man magkaroon ng sira. Kasi sa iglesia, kahit kunting biyak lang,
aksyonan agad yan eh. Ipapagawa agad yan ng pamahalaan ng Iglesia ni Cristo. Hindi nila hinahayaan na mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, mga project ng Iglesia ni Cristo ay mga low class na tinatawag na masira. Kailangan talaga mga matitibay lahat ang materialis niyan. Kaya for example, kagaya niyan, ang dami ng pinatay yung kapilya ng Iglesia ni Cristo sa panahon ni Ka Felix Y. Manalo, lalo na kay Ka Eduardo Ka Iranyo G. Manalo, at ngayon pinagpapatuloy ni Ka Eduardo B. Manalo. Lahat ng napatayan noon, pansinin mo, yung mga handog, mga abuloy, at mga binigay na kusang loob ng mga kaanib na naayon naman sa Biblia na magbigay ng naayon sa iyong kalooban. Yung mga abuloy na yun, yung mga naipon na yun, isang pa nila gagamitin yun. Siyempre gagamitin ulit nila sa ibang project. Kaya tingnan mo ngayon, habang tumatagal, lumalaki ang pondo ng iglesia kasi napapatayo na, nagagawa na nila ng mga project na yun eh. Yung mga napapatayan, yung mga pondo nun, nagagamit na kahit magpatayo sila ng sabay-sabay. Walang problema kasi ang dami nila pwedeng pagkuhanan ng pondo eh. Doon sa mga naipatayo nila eh. Na yun, mga bigay lang naman yun ng mga miyembro. Na hindi pinilit ang mga miyembro na mag-abuloy at magbigay. Kaya tingnan mo yung Philippine Arena, tuloy-tuloy yung project na yun. Hindi basta-basta yun, pero ang ganda. Tapos yung lupa doon. Kaya kung iisipin mo, kumpara sa akin, kayang-kaya talagang bayaran ng Iglesia ni Cristo ang utang ng Pilipinas. Yun nga lang, hindi naman yan obligasyon ng Iglesia na bayaran ang utang ng Pilipinas. Pero kagaya ng sinabi ko nga, kung gagayahin ng gobyerno ang style ng Iglesia ni Cristo, sigurado kayang bayaran yan. Hindi man biglaan, pero unti-unting mababayaran yan hanggang sa mawala na yung utang ng Pilipinas. So, paano ba yan guys? Hanggang dyan laking video for today guys. Maraming salamat guys. Hanggang sa aking mga susunod na video.